Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Pagsasaluhan po natin ngayon ay 2 kilo na sugpo, halabos. Di ba? Napakasarap. At meron din po tayong kilawin na octopus. Tara, samahan po muna nyo akong mag-prepare. Ayan po, sobrang saya ko na naman. Nakabili na naman po ng sugpo. Ito may isang variety ng sugpo na hindi po dark. Isa po kasi yung dark tiger prawn. Ito isang uri din ng sugpo na medyo lighter ang color. Yan ko po lang yan ng asin saka paminta. Halabos ko lang po. Takpan ko lang po. Medium heat lang po yung apoy. Kasi pag sobrang init ng apoy, mabilis pong mag-evaporate yung hipon. Uurong po yung laman tapos magiging parang kulunto yung balat. Mas maganda po yung buong buo yung balat. Mas madaling balatan. Di ba? Sa ating pong kilawin na octopus, lalagay po tayo ng asin sa sibuyas na pula. Haluin po natin para mag-release po ng tapang na lasa. Para mas masarap kainin. Rest lang po natin yan ng 10 minutes. Ano po ba pagkakaiba ng kilawin sa kinilaw? Kinilaw po, hilaw po yung ilalagay po ninyong karne o seafoods. Kilawin, pinakulo po. O, di ba? After 10 minutes, ayan po, nag-release na po ng liquid yung sibuyas. Lagay na po tayo ng sili. Ito pong gagawin ko pong kinilaw. Kinilaw pala. Napakatanga ko talaga. Kilawin na octopus. Ito po yung pinaghalong Filipino saka Thai style. Lagay po tayo 4 na sili. Lalagay po ng konting paminta. Ang mga Thai hindi po naglalagay talaga ng paminta sa kanilang kilawin o kinilaw. Lagay po tayo ng konting betchin. Yung betchin, naglalagay talaga sila mas marami. Pwede naman po sa inyo kung anong pampalasa po lalagay po ninyo. Lagay po tayong patis. Lagay tayong tamarind sauce. Ito po yung sampalok na hinog na pinakuluan. Tapos sinala. Ito po tayong oyster sauce. Masarap pong gamitin ng cherry tomatoes. Sa Pilipinas po talaga marami tayong version ng kilawin o sa kinilaw. Sa Espanyol, ceviche ang tawag nila. Nilalagyan din natin minsan ng gata ng nyug, di ba? Marami naman tayong iba't ibang version kung saan tayo masaya. Minsan suka lang. Lalagay po akong lemon. Siguro lalagay ko po dito yung mga isang buo. Mukhang marami pong pakinggan pero pag natimpla po, natakam na ako. Hindi siya masyadong maasim. Tama-tama lang yung lasa. Kasi meron na rin siyang ibang pampalasa. Sabi ko pala asukal, wala palang asukal. Ano pa ba? Normal lang. Tinanong yung mga nanonood. Lagyan po tayo ng suka. Asukal. Magkano po karami yung nilagyan natin mga pampaalat o pampaasim. Ganun din po dapat karami asukal. Maglalagay po ako ng konting suka. Diba? Pinoy tayo. Ang mga Thailander po hindi po naglalagay ng suka. Ito dagdag ginamnam. Dahil Pilipino, Thai. Alam po natin mabuti. Hanggang sa matunaw po yung asukal. Ayan po. Ano na po yung asukal. Kung wala pong maaligas-gas. Sabi ito na po. Rest lang po natin to. Ayan, luto na po ang soup po. Nakikita po ninyo. Nakindab po yung balat. Hindi siya nakuluntoy. Yan po yung masarap.
Ayan po, napakalan ko na po itong pugita at malambot na malambot na. Hugasan ko lang po yung sa malamig na tubig para madaling hiwain. Ayan. Lagyan na po natin itong kanina laki nitong pugita. Pag umurong pala. Okay lang. Lagyan na natin ng gunting. Para mas madaling kainin. Dito po may ngipin, tinatanggal din po yung parang pusitin yung paglilinis. Yung ngipin sa gitna. Sarap po tingnan ano. Kapag nagkaroon po kayo ng mga kaibigan ibang lahi, respetuhin po ninyo yung pagkain na isa-serve po sa inyo. Kung wala naman kayong allergy, di ba? Respeto po kasi kultura po yun eh. Pag inisulto yung pagkain, isulto na rin sa sa ibang lahi, di ba? Kahit sa atin, ayaw natin may insulto. Ayan po natin to. Napakabango. Siyempre mga Thailander, nilalagay po ng bawang sa bagoong isda. Naubusan po ko ng bawang isda. Pero yung po ng bawang sa kilawin o sa kinilaw. Pero yung mga Thailander, pag gumagawa sila, okay na. Pag iba po gumagawa, ganun parang mas masarap yan. Ready na po. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Bago pa tayong salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigyan po sa amin sa araw po na ito. Naway ang bawat isa po ay ligtas, lalo na po kanilang mga marisamboy, lalo na po yung malalayo po sa kanilang pamilya, Panginoon. Naway maging maayos po ang sitwasyon sa bawat bansa po at iwasan na po ang mga argumento. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo dahil sa kanilang susabihin. Tuwa po ako, nakita po ko ng usog po. 2 kilo po yan. Mahigit 2 kilo. Ito na pagkakasahin ko ngayon dito sa basmati. Dahil lang po lambutan ko pala kutsara dun sa Ayan. Ito. Tayo sa muna. Meron po ditong spice vinegar. Cherry tomatoes. Talagang gumagana ang isip ko. Paborito ko po itong ulo. Napakasarap.
Hindi naman kakunatan ng balat. Maangang to. Maraming sili pero okay lang. Parang nahihinayang ako para sa balat. Sili, kaya spice vinegar, hindi na maanghang. Sarap. Simple ninyo, no? Iipunan. Pag kumakain po ako ng hipon, yan, ang sugpo. Hindi ko na po inisip yung presyo kasi minsan lang naman po eh. Yung hipon na sa Norway, yung maliit po dito. Sarap po yun, yung balat nakakain ko kasi malambot lang po yun, sarap. Sa sugpo o hipon, masarap lang po yung simpleng, di ba? Ganyan suka lang. Oh, manamis-namis.
Ito sobra anghang eh. Hindi ko makain yung lahat ng ingredients. Pero napakasarap. Pag ulam po hipon o kaya alimasag. Ako. Ito po yung dalawa na parang hindi ako nabubusog. Paborito po ng nanay ko yan eh. Sugpo o hipon. Napakasarap. Di ba napakadaling balatan po? Kasi pag inabarkok po nyo, didikit po yung balat. Mahirap pong balatan yun. Pag pumula na po sa takpan nyo lang, hiyaan nyo lang bago nyo i-serve. Ang sumubo, medyo makunat-kunat ng konti para sa hipon, ano?
Ang father ko po, pag nagkikilaw po yun, hilaw yung hipon, suwahe, no, napakasarap. Mas gusto po yung ganito, yung natural ang lasa. Kaysa yung may butter. Minsan okay din. Pero pag sa kanan, ganyan po gusto ko. Tamis ng cherry tomatoes. Apple juice. Sino yung pugita? Mayroon ba? Yung masarap, lalagay ko sa rep. Lalagay ko sa isang container para babad na babad, mas masarap. Para ba bago tayo magtapos, excuse me. Salamat po man natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigay po sa amin sa araw na to. Naway ang bawat isa po meron po ang pagpapakumbaba sa puso at isipan. Napakasarap pong kumilos na wala pong galit sa puso at magkakaroon po ng peace of mind. Kaya na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalin ni Jesus sabihin. Para po, maraming salamat po sa inyo oras na ilan sa pinilang lakbay. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!